Nakaka-proud naman talaga, lalo na't iniidolo mo ang nakapag-achievement unlock at naging ikalimang import ng Japan at ang ikatlong Pinay na maglalaro sa Division 1 ng Japan V-League. Walang iba kundi ang nag-iisang G-Amazing ng bansa na si Gia de Guzman. At siya ay opisyal nang ipinakilala sa mismong account ng Dentsu Aries sa Japan V-League. Habang naiyak naman ang lahat sa yakap ni Phenom bago siya umalis ng bansa. Excited ka rin ba sa kanyang unang sabak sa Japan? Pero bago pa man ang lahat, huwag mo namang kalimutang mag-subscribe at i-spike ang notification bell para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. Marami ang naiyak nang binisita muna siya ni Alyssa Valdez bago siya umalis papuntang Japan. Alam naman natin kung gaano nakatagal ang pinagsamahan ng dalawa at marami na rin silang napagdaanan ng mga pagsubok, kaya malaking bagay talaga ang suporta ni Valdez sa kanya. At ngayon pa lang ata maghihiwalay ang dalawa ng matagal-tagal. Pagkatapos ng PVL Invitational Conference, marami na nga ang usap-usapan sa social media na kinukuha ito ng Japan dahil nagustuhan nila ang setting skills ni Gia. Kaya ito na at pumirma na nga si Gia sa Japan V-League Division 1 at maglalaro ito sa club team ng Dentsu Aries. Ang 8-time best setter ng Premier Volleyball League ang naging ikatlong Pinay na maglalaro sa top flight ng Japanese volleyball. Si Jaja Santiago ang unang naglaro para sa Saitama Ageo Medics bago lumipat sa JT Marvelous. Ang kanyang nakakatandang kapatid naman na si Dindin Santiago Manabat ang sumunod para sa Torrey Arrows. Oras naman ni Gia de Guzman ngayon para ipakita ang kanyang angking galing kahit na pinupuna ang kanyang di kataasang height. Pero maglalaro na ngayon sa Japan V-League. Ako ay kinontak at inimbitahan ng Dentsu sa pamamagitan ng isang agent bago ang Southeast Asian Games noong Mayo. Alam kong hindi ako maglalaro ng volleyball magpakailanman at ang pagkakataong ito ay dumating sa perpektong oras para magawa ko ang isang panghabang buhay na pangarap na makapaglaro as an import setter. Saad ni Gia na naglaro sa PVL sa club team na Creamline sa loob ng 6 na taon. Alam namin kung gaano kahalaga para sa akin na makakonekta sa kupunan, lalo na sa mga spikers. Kaya lahat ay aktibong nagtuturo sa akin kung paano magsalita ng ilang wikang Hapon at hinihiling din nila sa akin na turuan sila kung paano magsalita ng Ingles. Dagdag pa ni Gia. Magaganap naman ang kanyang debut sa V-League sa October 28 at makakalaban ng Aries ang mga naghaharing kampiyon na NEC Red Rockets. Ang pamamaalam ni de Guzman sa PVL stint ay nagtapos sa isang runner-up finish sa walang talo na Japanese guest na Kurashiki Ablaze, matapos ang matinding 5 set na pagkatalo sa knockout title game ng PVL Invitational Conference. Si Kyle Negrito naman ay inaasahang papalit bilang cool smashers playmaker para sa title defense ng club team sa All-Filipino Conference simula sa October 16. Pang-apat naman sa liga noong nakaraang season ang Dentsu at masayang winelcome ang Aries ang kauna-unahang manlalaro ng Pilipinas sa isang Instagram post nitong Huwebes. At makakatunggali naman ito si Jaja Santiago sa November 4 ang JT Marvelous. Kaya nakaka-excite talaga at unti-unti nang napapansin ang ating mga Pinay athletes sa international. At sa nakikita ko sa nangyayari ngayon kay Gia, walang imposible sa Diyos, basta may pangarap ka. Pangarap na nga lang, diba, liliitan mo pa? Maliit man si Gia bilang isang volleyball player, ika nga nila, height is might. Pero pinatunayan ni Gia na hindi ito hadlang sa taong may pangarap. Kaya mabuhay ka, Gia! Noon magpahangga ngayon, pinabibilib mo pa rin kami. Ikaw, isa ka rin ba sa na-amaze sa kanya?
that's it. Thanks for supporting this channel and please don't forget to like and subscribe and spike the notification bell para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. And thanks for watching!